At kasama natin live dito sa studio ang ama ni Benson Evangelista, si Arsenio Mangboy Evangelista. Magandang umaga sa inyo, Mangboy. Magandang umaga sa iyo, Howie. Okay, magto 2 years na itong krimen na ito. Ano? Kumusta na po kayo? Walang tigil yung inyong effort na dito sa paghahanap ng hustisya para kay Benson. Oo. Ngayon, happy day kami ngayon. Ano? Masaya-masaya kami. Not only for Benson, ano, but the rest of the victims ng Dominguez Carnapping Group. No? Itong effort na to talagang team effort ito ng GMA7 in particular, investigador, NBI, RAID, saka yung mga holdings ko na hawak, yon nagtulungan kami. So talagang yung nakaharap nyo kahapon, yung suspect ni si Joel Jacinto, siya na yung natatanging wanted, no, doon sa grupo ng mga suspect. Everyone else ay nasa kulungan na. Tama po kayo, no? Ang may direct participation sa pagpatay at pagdukot sa anak ko is numbering to 7, no? All accounted ito, no? Si Joel Jacinto, yung panlima na nakakulong ngayon, no bail. Tapos yung dalawa, si Alfred Mindiola, saka yung Napoleon Salamat, patay na, no? Napatay. Yung isa napatay sa Mekawayan sa isang encounter between the Highway Patrol Group sa Bulacan, and si Alfred Mindiola, kung matatandaan nyo, may nakita yung katawan niya, no? Together with 2 male victims din. 3 sila patay din, no? Sa Cavite. And Mindiola was willing to testify against the others. No, actually, si Mindiola is originally one of the accused, but later on was discharged as one of the accused and admitted sa Witness Protection Program. So from that day on, free man na siya, no? But then meron kaming meron siyang mga sworn statement numbering to about 30 plus pages na sinumpaan, natapos na yung direct examinations niya saka cross examinations. So sabi naman ni Secretary De Lima, in spite of the Mindiola's death, pwede namang i-adapt yung previous statement ni Alfred Mindiola. So sa ngayon po, wala na pa kaming state witness. Kasi patay na. Dahil patay na po, no? But then, so sabi naman nila, Secretary De Lima, i-adapt yun. So yung case is very strong. Kung ako tatanungin mo, napakalakas ng kaso namin, especially all accounted to. Kung mapapansin nyo, doon sa mga lahat ng mga nahuli po dito, may common denominator sila. Tinuturo nila yung Dominguez brothers, in particular si Raymond Dominguez, ang nag-utos para patayin na at sunugin si Benson, no? At itong si Jacinto, na nakaharap nyo kahapon ay mekaniko, no? Kasi carnapping group, no? So kailangan may mekaniko silang kasama. Yes, oo. And then sinasabi rin niya kung ano yung naging involvement niya dito. Parang inaamin niya yung involvement niya rito. Oo, talagang inaamin niya. Even yung isang suspect na nahuli namin last August, si Rolando Talban, sila, no? One thing is certain dito, no? Itong si Joel Mecanico and yung Talban and yung Miranda is present sa crime scene. So the act of one is the act of all. Silang tatlo, kahit magturuan sila, kasi nung una, nagtuturuan na sila eh. Sila naglalaglagan na. Sino mismo yung pumatay? Oo. But applying the theory of yung conspiracy, the act of one is the act of all. Ngayon, ang common denominator dito, lagi nilang tinuturo, ang boss nila, si Roger Dominguez, yung mga Dominguez brothers. But then, in particular, nasa kulungan. But then, naka-committed sila sa New Bilibid Prison yung isa na Quezon City Annex, yung isa sa Quezon City Jail dito. So hindi nila pwedeng pagsama-samahan. Ano na yung status ng kaso? Kasi sabi mo, it's a very strong case, no? So nasaan na yung kaso ngayon? Yun ang nakakalungkot dito, no? Ang kaso namin ngayon, after 1 year and 11 months, to be exact, kahapon, 13, nasa pre-trial proper pa lang kami, no? So ito yung present criminal justice sa ating bansa, no? Nakakalungkot din, no? That's despite the high profile of this case at marami nahuli na yung mga suspect at sinasabi mo nga marami ng ebidensya, may witnesses, may physical evidence pa.
nandun pa rin sa pre-trial stage, no? Wala pang trial. Wala pa po, pre-trial pa lang, no? Na-reset pa nga doon, ano? So makikita natin doon, maraming legal remedies ang ginagawa rin ng kalaban, kesyo hindi nila na-receive yung mga notices, mga ano. Pero importante rin na nahuli na lahat ng mga suspects. Tama po yun. They're all accounted for. All accounted So for. kahapon yung inyong confrontation or meeting kay Joel Jacinto, ano yung ni-request nyo sa police na makausap nyo? What was your intention there? Kasi pinapakita nyo yung mga litrato. Ano yung pakiramdam nyo nun? Talagang nag-request din ako na gusto ko makaharap yung talagang alam ko naman na isa sa pumatay, no, at nagsunog sa anak ko, no. Gusto ko lang siya makaharap. Gusto kong ipaliwanag niya bakit kailangan nilang pumatay. At sinasabi niya may anak din siyang 5. Pinakita ko yung mga photos ng anak ni Benson. Ang 4 years old, 6 years old, practically ninakawan nila yung mga bata ng isang ama na mag-aaruga at magpapalaki sa kanya. Paano, di ba? Ang babata nun. So, tumulo ang luha niya. Alam mo, nakayuko siya, humihingi siya ng, nag-apologize siya. But then, ngayon, may remorse, no? May remorse. But then, pinatatawad ko siya, no? But then, may batas na kailangan siya, batas ng tao na kailangan siyang harapin. Okay, this is, sinasabi nyo nga, this is part of a powerful crime syndicate, no? Carnapping syndicate. So, sila lang ba yung miyembro o marami pa silang mga kasabwat dito sa syndicate na to? Aside from this, sinasabi nyo, lahat ng suspects dito sa crime ay nahuli na. Pero of course, they've committed other crimes, no? Tama po. Do you fear for your life? Ano ba? May natatanggap ba kayong threats galing sa mga accomplices, sa mga kasamahan nila? Honestly, tao lang din tayo, no? Minsan, nagsiset in din yung fear, no? Pero pag given to, no, pag ang hinaharap mo at nilalabanan mo is number 1 carnapping group according sa Tri-Media, given na yung threat, no? Kasi kita mo yung mga witnesses, yung other complainants na mamatay, no? After hearing after ng mga hearing, like Juan Cristina de Rojas from Baliwag, ang umatay siya sa RTC Malolos, paglabas niya, complainant siya sa Dominguez, binaril yon, babae yon, this year lang yon. Tapos si Alfred Minjola, nasa Witness Protection Program pa yon, all of a sudden, namamatay. So, ako, ina-expect ko yon. Ang level ng threat ko is mataas. So, yung ginawa sa anak nyo, si Benson, that's just one of similar crimes na ginawa nila, yung carnapping with murder. Kasi may carnapping, no? It happens, madalas nga, hindi na pinapatay yung may-ari or wala yung may-ari doon. Ninanakaw nila yung sasakyan. Ito, nandun yung may-ari o yung magbebenta ng sasakyan at yun yung ginawa. So, this is part of a spree or a series of similar crimes. May nabanggit na rin kayo mga pangalan kanina, no? Tama po yun, ano? Ito kasi, karamihan ngayon is forcibly taken. Why? Because mga modelo na yung mga sasakyan ngayon. Hindi ito pwedeng kunin while left unattended, no? Stolen while parked. Wala na ngayon eh. Kasi highly sophisticated na yung mga sasakyan ngayon, mga panay keyless entry, hindi mo may start yung auto. So, kailangan i-force mo yung yung tao on board forcibly kunin mo. Minsan kahit hindi naman nagre-resist, pinapatay na nila, binabaril nila because natatakot din sila ma-recognize. Because itong mapapansin mo, itong Dominguez Carnapping Group, meron na silang 38 cases ongoing, karamihan na dismiss. Merong cases sa Bulacan, may cases sa Pampanga. Kaya nga siguro, well-organized because alam naman natin, hindi naman tatakbo itong ganitong organisasyon, mafia style, kung walang mga men in uniform, maybe public servants, mga elected, tapos yung mga LTO personnels, nasa naman yun, binabanggit yun. So in your own personal research and investigation, na-establish nyo na may men in uniform na kasabwat nitong grupong ito? Hindi sa akin po nanggaling yung sinasabi ko. Nanggaling yon last February 2011, ang PNP nagkaroon ng press conference inside Camp Crame, you can check sa kanila, na sinasabi nila, a high-ranking PNP general is involved dito, no, sa carjacking, pati mga junior officers in the level of PD. And related to the crime, this crime?
kay Benson? Or in general? In general, I'm talking of sa pagkahalatan na. At may mga binabanggit sila, no? Mga members, yung mga empleyado ng insurance companies, talagang... And since then, has there been progress in stopping this kind of conspiracy dito sa loob nga ng ating establishment, yung police? Oo. Yun naman ang nakakatuwang balita, the good news, no? Nung pumasok si General Espina sa Highway Patrol Group, na ibaba niya ng 50% ang cases of carnapping talaga all over, no? Siguro ngayon, I would say, baka malaki pa binaba, no? So nagkakaroon ng impact itong si Espina? Yes, si General Espina talaga. Ang laki ng effort niyang ginawa dito, ano? Na-control niya yung yung sa Central Visayas, Mindanao areas na control yung doon. Okay, when Benson was killed, he was trying to sell a vehicle, a Land Cruiser nga, no? Tama po. Because he was a car dealer. Katulad nyo, you're a car dealer, no? Obviously, sinasabi nyo, ang modus operandi ngayon, kailangan nakawin doon sa may-ari o sa driver mismo. Kasi ang hirap ng nakawin habang nakaparada, no? So have you changed the way you sell cars? Kasi dito sa business nyo, kailangan yung i-eyeball yung buyer, no? How has it affected your operations and the operations of many other car dealers? Kasi itong buy and trade ng kotse, that's a big business in the Philippines, no? Oo. Ang affected talaga lahat, no? Kasi minsan ang hirap Kunyari, kasi kami pre-owned kami, no? Pre-owned cars. So, yung mga buyers, potential buyers, gusto nilang i-road test. Paano, syempre ayaw din namin minsan. Ngayon, pwede ho ba kunan namin kayo ng picture and humihingi kami ng photocopy ng ID at may mga CCTV. Kaso, hindi napakagandang umpisa, di ba? Ikaw yung parang potential... suspicious ka na. Oo, gano'n. Ikaw yung potential buyer. Kaya ang laki ng binaba talaga. But you have to do all of that now. Yung iba, ginagawa nila. Ngayon, gut feel na lang, gano'n. Kasi hanggang ngayon, nagtitinda pa rin kayo ng sasakyan. Yes, oo. Okay, hindi nyo tinigil dahil dun sa nangyari kay Benson. Hindi naman po, oo. But you've taken extra precautions. Ayun, tama po. Alright, well, continue to be safe. Mang Boy, maraming salamat. Evangelista. Maraming salamat. Ginoong Arsenio, Evangelista. Bukas naman ang linya ng GMA News sa kampo ng Dominguez Brothers at iba pang akusado sa pagpatay kay Benson Evangelista.